everyone, welcome back to our channel. Our lesson for today is about giving the place value and the value of decimal numbers. Yung place value is kung saan siya nakalugar, and yung value is kung ano yung halaga niya sa lugar na yon. We have here 123.456. Okay? So it's not 456 ha. So ganyan lang yung pagkabasa natin kasi sa susunod nating lesson is pag-aaralan naman natin kung paano basahin yung mga decimal numbers. So that is 123.456. Kapag merong point, of course, it indicates na meron tayong decimal numbers. Syempre, di ba? And paano natin basahin yung decimal point? Kapag binabasa natin siya, ang decimal point is babasahin natin siya as end. So, ang decimal point natin is babasahin natin siya as end. Pagkatapos, itong numbers natin dito sa left, tinatawag natin itong whole numbers. So, these are whole numbers. Okay? So, intindihin nyo na lang yung sulat ko ha. And pagkatapos, itong nasa right natin after the decimal point, ang numbers na nasa right natin is, this is our decimal numbers. Okay, again, so this is our decimal points and we will read this one as end. So, babasahin natin siya dito as end. Pagkatapos sa left side natin is ang ating whole number and sa ating right side is ang ating decimal numbers. So, ano yung decimal numbers? Decimal numbers, it is a number that has a decimal point, gaya ng pinakita ko kanina. So, it has a decimal point and it is followed by digit that is lower than 1. So, ang value niya is lower than 1. So, yun ang decimal numbers. Meron tayong place value chart dito, okay? So, meron tayong sa ating mga whole number is meron tayong ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. Okay, so sa decimal number naman, ang ating place value is galing dito sa ating decimal point, ang kanyang place value magsisimula sa tenths. Wala siyang ones, okay? Hindi tens, tenths. 10, tapos dadagdagan mo ng THS, and then ang pagbasa mo is tenths. Again, tenths. Okay? Next ni tenths is hundreds, thousands, and 10,000s. Ang kasunod naman ni 10,000s is 100,000s, millions, ganon. So, ito yung place value chart natin. So, magsisimula tayo kapag decimal number ang pinag-uusapan, ang place value natin is magsisimula sa tenths, galing dito sa left, papunta sa right. Okay? Kasi ang whole number galing sa right, papunta sa left. So, si decimal number galing sa left, papunta sa right. Okay? Meron tayong example dito sa baba, 3.8475. Hayaan nyo na yung pagbasa kasi ang susunod nating lesson kung paano naman ito basahin at kung paano siya isulat into word. Okay, so 3.8475. Ngayon, ang mga digits na ito is ilagay natin siya sa kanyang place value kung saan siya nakalagay. And then, ang kanyang value is ibibigay natin sa pamamagitan ng pagtingin kung ang mga number na ito is saan ang kanyang place value. Ibig sabihin, ang value natin is nakabase kung saan nakalagay ang isang number or decimal number. Okay, so uunahin natin si 3. Ibig sabihin si 3 is whole number. Ang kanyang place value is si ones. Okay, lalagay natin si 3 dito. And then, ang point dito sa decimal point. And, so si point again, babasahin natin siya as n. And then, ang sunod is 8. So, 8 is si tens. And then, 4 sa hundreds. Si 7 sa thousands. At si 5 sa 10,000s. Okay, so nalagay na natin ang ating digits. Ngayon naman, ibibigay natin ang kanyang value. So, si 3, dahil nasa ones place siya, ang kanyang value is, of course, 3. And then, decimal point. Si tens, ano ang kanyang value? Sa 8 tenths. Okay, so sa paglagay ng value ni tens is maglagay ka ng decimal point and then tenths. Or, pwede mo rin siyang lagyan ng 0. 0.8 tenths. So, ang pagbasa nito is 8 tenths. Si 4 naman. Si 4 is nasa hundreds place. So, ang paglagay mo ng kanyang value is, ilalagay mo dito 0.8
nandito tayo, madadaanan natin si tenths. So, si tenths, gagawin nating 0 and then 4. Okay. Again, pagbigay natin ng value na nasa hundredths place, ang nadaanan niya na place value gagawin mong 0, tapos ilalagay mo ang iyong decimal number, and then ang kasunod na number gaya ni 7 at ni 5 is magiging wala na siya kasi si 4 lang yung binigyan mo ng value. Kaya 0.04. Okay, so sunod si 7. Si 7 naman, ilang number ang dinaanan niya or ilang place value? Isa, dalawa. So, ibig sabihin, 2 0 tapos 7. Ayan. So, ibig sabihin, ang value ni 7 is 7 thousandths. Okay, ang pagbasa nito is 7 thousandths. Dahil dinaanan niya ang tenths at hundredths, so merong 2 0 bago si 7. Kaya ganito ang pagkasulat ng kanyang value. And then si 5 naman. Okay, si 5, ilang place value ang dinaanan niya? Isa, dalawa, tatlo. Okay, so decimal point, tapos 3 0, tapos si 5. Okay, sorry. Si 5. Ang pagbasa sa kanya is 5 10 thousandths. Okay? So, ilang 0 meron tayo? 3, dahil 3 place value ang kanyang dinaanan. 1, 2, 3, gagawin mo siyang 0, tapos isusulat mo si 5. Okay, so ganito lang kadali magbigay ng value ng decimal number. I-count mo lang kung ilang place value ang dinaanan niya, gagawin mo yung 0, tapos isusulat mo ang iyong number. Gaya ni 8, so wala siyang dinaanan na place value, kaya 0.8 lang. Si 4, merong dinaanan ng isang place value, kaya 0.04. Si 7, dalawang place value ang kanyang dinaanan, si tenths at hundredths, kaya meron tayong 2 0, tapos 7 thousandths. At si 5, merong 3 0, dahil 3 place value ang kanyang dinaanan. Kaya 3 0 tayo, ang pagbasa is 5 10 thousandths. Oh, di ba? Madali lang magbigay ng value at ang paglagay ng ating place value. So, place value, ilalagay muna natin siya sa kanilang place value chart bago tayo makakapagbigay ng value ng decimal number. Dapat ilagay muna natin siya sa place value chart para mabibigay natin ang kanilang value. Another example tayo. So, 9 and 4,813 10 thousandths. Okay, paano natin siya isulat into symbol? So, write in symbol. Isusulat natin si 9 and si end nag-indicate ng decimal point. So, 9 and decimal point, 4,813. So, 4,813 10 thousandths. Okay, ang 10 thousandths, ito yung place value ng last digit. Kaya kailangan mo siyang isabi ang kanyang place value. So, 9 and 4,813 10 thousandths. Ngayon, para mabigyan natin siya ng value, ilalagay muna natin sa place value chart itong ating number. So, 9 is si 9 nasa ones place. Tapos decimal point, ang sa tenths place is si 4. Si 8 is nasa hundredths. Si 1 is nasa thousandths. Si 3 is nasa 10 thousandths. Ayan. So, nalagay na natin sila sa kanilang place value chart. Ngayon, ibibigay natin ang kanilang value sa pamamagitan ng pagtingin sa place value chart natin. So, si 9, ang value ni 9 dahil nasa ones place siya, ang value niya is of course 9. And then decimal point, si 4 nasa tenths place. Ano yung value ni 4? So, 0.4 or pwede nyong lagyan ng 0. 0.4. Okay, ang value ni 4 is 4 tenths. Ang pagbasa nito is 4 tenths. And then si 8 naman nasa hundredths. So, ilang place value ang dinaanan ni 8? Isa. So, 0.10 tapos si 8. Okay, so 8 hundredths. Ang pagbasa natin, 8 hundredths. Next naman si 1. Si 1 nasa thousandths place. So, ang dinaanan niyang place value is 1, 2. So, 2 0 tayo. Okay, so 0.20 tapos si 1. Ang pagbasa sa kanya is 1 thousandths. And lastly, si 3. Si 3 is nasa 10 thousandths place. So, ang dinaanan niyang place value is 1, 2, 3. So, ibig sabihin,
tatlong 0, 1, 2, 3, tapos si 3. Ayan, so 3 10,000s. Okay? Salamat sa inyong panonood. See you on our next lesson. Bye!